Magkahalong galaw ang ipinakita po ng crypto market nitong nakaraang linggo matapos panatilihin ng Federal Reserve ang kanilang interest rates at umatras ang US Securities and Exchange Commission sa kanilang apela laban sa Ripple Labs. Nanatili po sa fear zone ang Crypto Fear and Greed Index habang hindi pa rin nalalampasan ni Bitcoin ang presyong $90,000. Ganon din po ang Ethereum at ang iba pang mga altcoins na patuloy na nasa technical na bear market. Ngayong linggo ay magiging maselan ang takbo ng crypto market dahil po sa inaasahang bagong reciprocal tariff mula po kay President Trump. Sa kabila nito ay may tatlong cryptocurrencies na dapat po nating bantayan ngayong linggo. At yan po ay si PancakeSwap or Cake, yan si EOS or Volta at saka si Pi Network. Kaya ano nga ba ang nangyayari sa mga cryptos na ito at bakit po sila mahalagang obserbahan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin kay PancakeSwap. Ayan po siya. Ang PancakeSwap ang pinakamalaking decentralized exchange or DEX sa BNB chain. At ito po ang isa sa mga cryptocurrencies na kapansin-pansin ngayong linggo. Nitong nakarang linggo ay umabot po siya sa $2.82 ang presyo. Yan po ang presyo ni Cake. Kung saan ay tumaas po siya ng 105% mula sa pinakamababang halaga nito ngayong buwan. At ano po ang dahilan ng kanyang pagtaas? Ayan, at ang dahilan ay meron po siyang mas mataas na trading volume. Ayan, umabot na po sa $14.8 billion ang weekly trading volume ni PancakeSwap, kung saan ay mas mataas pa sa Uniswap na may $8.29 billion at saka kay Raydium na nasa $2.5 billion. Ngayon ay bakit po tumaas ang kanyang volume? Yan po ay dahil sa pagdami ng meme coins sa BNB chain tulad po ng Mubarak at saka Broccoli. Ngunit may isang malaking problema. Karaniwang mabilis tumaas at bumagsak ang presyo ng mga meme coins. Posibleng maranasan din ito ng PancakeSwap. Kaya gaya po ng nangyari noon sa mga DEX ng Solana tulad po ng Raydium at saka Orca. Ayan, dito naman po tayo sa sunod, ang EOS. Ayan, ano naman po ang meron dito kay EOS? Ayan, ang EOS ay isa ring cryptocurrency na kapansin-pansin ngayong linggo. Tumaas po ito sa presyong 0.6676 kaya umangat po siya ng 56% mula sa pinakamababang halaga nito ngayong taon. At ano po ang kanyang dahilan sa kanyang pagtaas? Yan, ito po ay ito po ay dahil sa malaking pagbabago kung saan ang EOS ay nag-rebrand at ngayon ay tinatawag ng Volta. Layunin po nitong maging pangunahing blockchain para sa banking services. Sa ilalim po ng rebrand na ito ay papalitan po ng Volta ang EOS token at opisyal na ilalabas ang bagong ticker nito sa April. Magmamana po ito ng EOS blockchain infrastructure. Kabilang po ang integration sa XSAT, isang Bitcoin banking solution. Ngunit hindi po lahat ng rebrand ay nagiging matagumpay. Halimbawa ay naging matagumpay po ang rebrand ng Phantom patungong Sonic. Ngunit ang Polygon na nagpalit mula sa Matic patungong Pol ay hindi masyadong naging epektibo. Kaya ano kaya ang mangyayari dito kay EOS or Volta? Kaya yan, subaybayan na lamang po natin yan. At ang pangatlo ay si Pi Network. Ayan. Ang isa pang cryptocurrency na nasa spotlight ngayon ay ang Pi Network. Mula po sa all-time high nito na halos $3 ay bumagsak po ito sa mahalagang support level na $1. At ano naman ang dahilan ng kanyang pagbagsak? Una ay ang kakulangan po ng exchange listing. Hindi pa rin po ito nalilista sa mga malalaking exchanges tulad po ng Binance, Kraken, Coinbase at saka Upbit. Pangalawang dahilan ay ang token unlocks. Malalaking bilang po ang bagong tokens ang nai-release. Sa buwan na ito ay 188 million na Pi tokens ang ilalabas. At sa susunod na 12 buwan, higit 1.6 billion pa ang planong i-unlock. Ang pagtaas po ng supply ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng presyo. Pero mayroon pong isang positibong senyales. Ang Pi Network ay bumubuo ng isang falling wedge pattern. Isa po itong technical indicator na madalas na nagbabadya ng possible price recovery sa mga susunod na linggo o buwan.
At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, ang dito po kay Pancake Swap ay patuloy po na lumalaban ito bilang pinakamalaking deck sa BNB chain. Ngunit ang tagumpay po nito ay maaring magbago depende po sa sustainability ng mga meme coins. Dito naman po kay EOS ay may bagong direksyon sa ilalim ng Volta branding, pero hindi pa rin natin alam kung ito'y magiging matagumpay or hindi. Ang Pi Network naman ay patuloy na may malaking hamon pagdating po sa liquidity at saka exchange listings. Kaya't isa pa rin pong malaking tanong ang kanyang hinaharap. Yan, pero lagi po nating tandaan, ang pag-invest po sa crypto ay may kaakibat na risk o panganib. Kaya bago po tayo pumasok sa anumang investment, siguraduhin meron po tayong sapat na kaalaman at saka risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.